Tanong ng karamihan guys, kung once daw ba na magpalit or mag-upgrade tayo ng parts ng ating motor, is required na daw ba na magpa-remap ng ECU. So yan yung pag-uusapan natin ngayon, pero simplihan lang natin guys, huwag tayong dumating sa mga napaka-komplikadong bagay. So for beginners guide lang ang video na to. So yun, rektang sagot dun sa tanong, hindi guys, hindi siya required, pero recommended siya. So ano ba yung pinagkaiba ng recommended sa required? So pag sinabi kasi nating required, ano yan guys, mandatory yan. Pagdating naman sa recommended is para lang yung suggestion. Kaya kapag mag-upgrade tayo ng parts, recommended siya na magpa-remap. So kumbaga sinasuggest ng mga mekaniko, mga tuner na i-remap mo. Tsaka take note guys, usapang remap lang to, kaya wag tayo dumating sa mga programmable ECU or yung mga racing ECU. So usapang remap lang to guys. So ano nga ba yung nagagawa ng remap ECU? Yung pagre-remap kasi ng ECU, na i-correct yung AFR na nabago dahil sa pag-upgrade natin ng parts. And yung iba naman is tinatanggal yung RPM limit para mas mataas yung RPM limit na nagagawa ng motor mo. Pero take note guys na hindi lahat ng ina-upgrade or pinapalitan natin sa ating motor is kailangan ng remap. Like for example, yung ating sprocket set. Dahil minsan may nagtanong din kasi sa akin kung nagpalit ba ng sprocket set, kailangan na ba ng remap ng ECU. So actually hindi kailangan magpa-remap kung magpapalit tayo ng sprocket set. So ano-ano ba yung mga pinapalitan natin or ina-upgrade natin sa ating motor na nire-recommend ang pagre-remap ng ECU? So yun yung mga bagay or yung mga pinapalitan natin na naaapektuhan yung AFR or yung air fuel ratio. So lahat ng dinadaanan ng hangin tsaka gasolina dahil sa upgrade natin is nababago yung AFR. Yun yung nire-recommend nila ng remap na ECU. So ano-ano nga ba yun guys? Lahat ng mga papalitan mo sa intake, combustion, tsaka exhaust. So yun yung mga nire-recommend ng remap na ECU. So mag-focus lang tayo guys sa sa intake tsaka exhaust, since yan lang naman yung mga in-upgrade ko dito sa aking Raider FI. Pagdating sa intake, ano ba yung pinapalitan dyan? Nandyan yung throttle body tsaka fuel injector. So nagpapalaki sila ng throttle body o kaya nag-upgrade ng injector. Tulad netong Raider FI, naka 4 holes to na stock, tapos 32mm na throttle body. So nagpalit ako ng 36mm, tapos yung 4 holes ginawa kong 10 holes. So dahil dun sa pinalitan ko na yon is merong nabago sa AFR nya. Pagdating naman sa exhaust, ano lang ba yung pinapalitan dyan? Yung tambucho guys, andyan yung aftermarket pipes o kaya naman yung pagpapakalkal natin. So yan, nababago din yung AFR dyan. So sa exhaust ko, ang pinalitan ko dyan is nag big elbow ako, 51mm. Tapos Raider carb na canister, yung black. So yan yung mga napalitan ko dito sa aking motor na recommended na magpa-remap. Kaya ngayon naka-remap ECU ako. Pero meron din akong ginagamit na stock ECU. So bakit meron pa rin akong stock ECU? Simple lang, kasi mas tipid pa rin yung naka-stock ECU ka guys na hindi naka-remap compared dito sa naka-remap na ECU. So bakit nga ba yun kailangan i-remap? Dahil yung stock ECU guys is naka-program yan dun sa mga stock parts. Dahil ang mga fuel injected, marami ng sensor yan. Ultimo, mga lumalabas na hangin sa tambucho, merong sensor yan.
Kaya once na magpalit ka ng mga parts na mababago yung AFR mo, merong bad effect sa motor mo. Maswerte ka kung pugak lang. Gaya nitong sa akin, once na sinasalpak ko yung stock na ECU ko, pumupugak siya sa low RPM. Pagdating kasi sa mga decarburador guys, once na nagpapalit sila ng carb, tulad ng big carb, ayan, yung carburador kasi nila is parang ano natin yan, throttle body tsaka injector. Yung carb nila is pinagsama na yun. So once na nag big carb sila, kung marunong sila magtono, kailangan lang nila screwdriver, matotono na nila yung upgrade nila. Well, iba sa mga fuel injected guys, dahil hindi mo matotono yung throttle body mo at tulad ng mga carb. Matotono mo lang yan pagdating ng pagpaparimap ng ECU. So saan ba tayo nagpaparimap ng ECU? Sa mga tuner guys. Sila kasi yung makakatingin, makakapag-correct ng AFR mo. Sila yung makakapagtono sa mga parts na in-upgrade mo. Hindi tulad sa carb na flat na screwdriver lang, okay na. Yan yung pinagkaiba ng fuel injected at decarburador. Mag-upgrade ka sa carb, madali lang itono. Pero sa FI, gagastos ka pa ng pagpaparimap. Maraming magagaling na taga-remap na ECU dito sa ano guys, sa Metro Manila. Meron yung mga street tuning, meron din yung mga naka-dyno. Pero yung nag-remap ng ECU ko is street tuning. Pero the best guys, ang ganda ng pagkakatono. So, baka tanong na naman ng iba dyan, kung recommended lang pala yung pagpaparimap ng ECU, bakit pa sila gagastos? Bakit pa sila magpaparimap? Kung okay lang din pala na hindi magparimap. Gaya ng binanggit ko kanina, meron at merong bad effect yan sa motor nyo once na nag-upgrade kayo, once na may nabago sa AFR nyo. Gaya ng sa akin, sa in-upgrade ko, meron siyang pugak sa low RPM. Although meron nga siyang gain sa dulo dahil sa upgrade ko, pero ang hirap niya i-maniobra pagdating sa gantong traffic, since kailangan mo talaga is low RPM. Mahirap siya guys, kumakadyot siya. Pero kung kaya mo namang tiisin yun, kaya mong baliwalain yung ganun, especially kung nasa probinsya ka, nabihira ka lang naman gumamit ng low RPM, is okay lang. Isa pa, bakit ako nagpa-remap? Syempre, kaya nga ako nag-upgrade para sa power na maibibigay niya, para magamit yung full potential ng mga pyesa na kinabit ko, diba? So nag-upgrade ako ng pyesa, pero hindi ko naman magagamit yung full potential niya dahil yung stock ECU ko is naka-program pa rin sa mga stock parts. So yun yung dahilan kaya kailangan natin, or kaya nila nire-recommend yung pagpaparimap ng ECU para makorek na yung AFR. Magagamit mo pa yung full potential ng mga pyesa na pinagkakakabit mo. Gumastos ka na nga lang sa pyesa, di mo pa sagarin. So yun guys. Ang kaso, lalakas sa gas. Hindi naman pwedeng nagpalakas ka tapos hihina or same consumption lang. Tulad na itong motor ko guys, nung naka-stock ECU ako, pero same set na, tumatakbo siya ng 49 kilometers per liter. So from dito umabot ako ng Pangasinan, pero nung naka-remap na ako, hindi ko na naabot yung Pangasinan. Hanggang ano lang ako guys, Tarlac na ako, blinking na nun. At yung konsumo ko that time is 43 kilometers per liter. So malaki na rin yung nabawas guys. Ang tanong din, worth it ba yung pagpaparimap ng ECU? Nakadepende na yan sa'yo guys. Kung ang habol mo lang is yung lakas ng makina, lakas ng motor, yes guys, worth it siya. Pero kung isasama mo na dyan yung fuel consumption, hindi siya worth it dahil malakas na talaga sa gasto. Although mas matipid pa rin siya guys sa Raider carb. Yun nga lang, kung dati kang stock na Raider FI, matagal mo nang ginamit, tapos bigla kang nag-upgrade, nagpa-remap, ramdam na ramdam mo yung lakas ng gas niya. And take note guys, pagdating sa pagpaparimap ng ECU,
alamin nyo muna yung tuner nyo. Baka mamaya ang gawin lang sa Rima PC nyo is copy paste. Kahit na same setup kayo ng motor ng tropa mo, hindi ibig sabihin nun na pwede na yung remap niya sa'yo. May times na pwede, sa ibang motor hindi. So yun kasi yung common mistake guys ng iba. Actually na-try ko na rin yan. Nagpa-remap ako sa isang copy paste. Gumamit pa sila ng dyno pero copy paste lang pala yung ginawa sa motor. Kaya ang resulta yun, nagkaroon pa rin siya ng pugak-pugak. 2 beses ko na nga binalik guys, pero wala, talagang copy paste lang yung ginagawa. Pumupugak lang talaga hanggang sa pinaayos ko na siya dun sa tuner ko ngayon na street tuning. So kailan nga ba magiging required yung pagpaparimap ng ECU, or kailan nga ba kailangan na talaga ng remap ECU? Actually based on my experience, yung mga yung mga nag-open pipe yan, yung sobrang open pipe talaga, yung tipong low RPM tsaka high RPM is pugak. Kung matindi yung pugak niya sa low RPM, tapos pagdating sa high RPM wala, parang di na makatakbo yung motor. Ganun yung nangyayari sa akin kapag nag-open pipe ako yung pang New Year guys. Tulad nung sinalpak ko nung bagong taon guys. Well, sa umpisa hindi ko naman siya agad naramdaman, pero nung tumagal, after ng mga ilang araw, yun na, hindi na maayos yung takbo ng motor ko. Pangit na, pugak-pugak na nga sa low RPM, tapos pagdating ko sa high RPM wala, parang walang hatak as in. So yun yung mga times na kailangan na talaga natin ng remap ECU. So ayun lang naman yung guys, yung masasabi ko regarding sa pagpaparimap ng ECU. So sana nakapagbigay ako ng konting information para sa mga baguhan about sa pagpaparimap ng ECU. Kung mas gusto nyo lang talaga yung tipid sa gas, stay stock na lang guys, dahil malakas na rin naman ng makina ng Raider FI. Pero kung habol mo is lumakas, kung gusto mo ng Raider FI na mas malakas kaysa sa mga stock ng tropa mo, go for remap ECU. Wala naman pipigil sa'yo kasi motor mo naman yan eh. Pero konting tip lang guys, alamin nyo yung magaling na tuner, kasi may mga tuner talaga na copy paste yung ginagawa, at yun yung naging tuner ko na una, which is ayoko, which is nagsisi talaga ako kung ba't ako nagpa-tune dun. Pero ngayon yung tuner ko na street tuning, yun maganda yung pagkakarimap sa ECU ko. So yun lang guys, sana nakatulong yung mga pinagsasasabi ko ngayon. Ride safe sa lahat, peace out.